Okay guys, so ngayon punta tayo sa garden. Malamig na, pero pagkahapon, parang hindi masyado ganun kalamig na sa pag-umaga, pero malamig na. Yung mga dahon, nagpapalit na ng kulay. Ang garden is tuloy pa rin naman sa ano na yung sunflower natin. So, kunin natin yung mga ampalaya. Naging gubat na. Tuwing ganyan, pag wala pang bunga, yan, nabulok na. Kasi sa init, lamig. Pag wala pang bunga, hayaan mo natin kasi mayroon pa siyang bulaklak yung ampalaya. Pero hindi na siya ganun. Pag wala pang sibol, maganda ang garden, no? Parang wow, ang linis. Pag nagsibulan na, naging ito na naloloko. So guys, ayan. Nandun pa rin yung ano, hindi namin alam kung ano yung mystery na nakasabit na yan. Hindi natin alam. So meron akong nakita. So harvest muna tayo guys. Ayan, may kamatis. Kailangan natin ng kamatis guys. Ito pa. Mga madidilaw na. Kasi pag lumamig, ayun o, nasusunog o. Ito rin, medyo padilaw na to. Kunin rin natin. Sarap yan eh. Hilaw. Nangangain ka. Comment down below kung nangangain ba kayo ng kamatis na hilaw. Masarap yan, ensalada. May sibuyas. Kukunin na natin to kahit maliit pa lang kasi naninilaw na. Kasi anong weather, ang pangit na. Meron ditong malaki. Dati. Dahil nga ng init, lamig, sa gabi malamig. Ayan o. Natuyo na. Aba, may bubuyog. Ayun o. Papollinate pa. Meron pang mga bulaklak kasi nga maganda yung weather. Pero pag lumamig, nasisira. Ayan o. Pag lumamig, hindi na siya tumutuloy. Ito pa, ang cute. Kunin na natin to guys kasi pag lumamig na naman nga, paulit-ulit. Kasi sa kaya kahit bulinggit. Ito pa, may puti o. Ito yung huli natin puting, ayan o, may bulaklak. Kaya lang, nasusunog sa lamig paggabi. Pagka ganito, okay lang. May init. Hindi masyado tama lang yung weather. Kaya lang sa gabi, lumalamig. Kaya nasusunog din, oh. Tapos minsan malamig, minsan iinit na naman. Paiba-iba na. Pagka gantong Setyembre, kunin na rin natin tong isa na to. Malamang-lamang. Sa malamala ay masisira na rin yan. Tingnan nyo to. Ayan oh. Walay na. Nasunog. Okay. Lemongrass. Harvestin natin siya at the end of the season. And then atin siyang i-freeze. Okay. So far yan yung ating na-harvest. Kamatis naman tayo ngayon. Kamatis. Sarap ang kamatis. Okay. Ito dito sa ilalim. Sa loob na lang papahinugin. Ayan. Ito, may meron dito sa ilalim. Ayan yung guys, yung tumubong kalabasa. Ayan pala yan guys. Alam ko kung ano meron ako dating tanim nito. Gourd to gourd. Hindi ko alam kung nakakain ba siya. Ayan gourd siya, parang decoration. Tingin ko hindi nakakain yung matigas. Ito, harvest muna tayo. Wala nang blackberries guys. Matagal, mga isang buwan ang wala. Ang figs naman, pagka yan, September, October, mabango yung figs. Kagabi nandito ako. Kaya sa madilim, hindi ko makita. Ayan, oh. Mabango pero wala akong nakikita.
Uy. Wala eh. Kaya hindi siya mataas kasi tinanggal ko yung itaas niya. Kinat ko yung taas nung bago pa siya magbunga. Nung kakasibol pa lang. Ang dami pa ring lamok. My goodness. Lamok, lamok, lamok. Daming lamok. So, sabi ng asawa ko, pag nandito siya sa garden, dito siya nag-i-snack. Mahilig kasi siya sa tomatoes. Alam nyo guys, ang tomatoes dito, kinakain nila ang buto. Diretsuhan yun. Pagkapitas nila, diretso sa bibig. Kaya hindi naman yata totoo yung appendicitis eh. Nakukuha sa buto ng kamatis. Meron lang dati na parang naoperahan, binuksan yung tiyan niya, ay yung tiyan, yung appendix. Parang mukhang buto ng kamatis, kaya parang na-chismis na buto raw ng kamatis. Pero actually hindi, kasi dito lahat ng Amerikano, hindi sila nagtatanggal ng buto ng kamatis, eh paborito nila yan. Yan talaga ay kanilang snackin, laging lagi nilang kinakain yung diretsyo. Kaya parang hindi naman yata totoo yun. Nandun si Manong eh. So yan guys. Ang ating magulong garden. Ang daming lamok. Sobrang daming lamok guys. Hindi ko kinakaya ang lamok. Alright. So yan na ang kalagayan ng ating garden. Punta tayo dun sa kabila. Baka sakaling may makita tayong, diba? Kahit pa paano meron. Yung tinabtaban to ng asawa ko. Ayan oh. Daming bunga pero may amoy amoy mabango. So pagka ganon, merong bunga. Tingnan natin sa ilalim. Sana walang bumulaga. Walang bumulagang ahas. Wala eh, pero may naamoy akong mabango. Yung kasi ang signalis. Maliliit pa. So abangan lang natin. Yan oh. Susunog sa lamig. Okay guys. Wala pa. Wala pang bungang hinog. Puro hinog. Kuting si cheddar. Aba. Angat. Si cheddar. Guys, so let's go. Kasi may eskwela tayo. Tayo na sa same eskwela. Naku. Nabiak na yung pot natin. Tama na. Anong kay Manong garden, maganda rin. Diyan maganda. Nakaupo pala si Manong doon. Ayan guys, kahit pa paano. Huling harvest ng ampalaya. This morning yung asawa ko ang nagagawa ng breakfast. Waffles. And then may butter and syrup. Yun yung breakfast. Tapos ngayon, mamaya magagawa ko ng hamburger for lunch. Okay, linis muna tayo ng bahay. Talagang busy-busy. Dami ng bahay. Hindi ako makapokus pag madumi ang bahay. So, see you guys later. May magawa tayo ng burger. Tapos, di ba pag burger, fries yung katambal. Kaya lang wala akong fries. So, ang gagawin ko is yung tater tots. Ay, ang nakikita nyo, yun yung mga damit, diba? Na yung hindi ko siya pwedeng ibenta. Kasi nga, may kaso pa. Nag-file ako ng dispute. Kasi nga, kulang-kulang yung pinadala sa akin. So, ngayon, nagko-contact na kami ng company, ng liquidation.com. And, nag-message sila kahapon
kailangan kong i-count yung missing pieces, tsaka yung sets na kulang-kulang, tsaka yung mga items na walang tag. So, yun. And then, bumili ako nito. Ito yung galing sa Costco na lalagyan. So, hopefully, today, matapos na yung dispute para maibenta ko na siya. Kasi, 1 week na bukas nung dumating siya. Hindi ko siya maibenta. Hindi siya pwedeng galawin. Hindi mo siya pwedeng ibenta hanggat hindi pa tapos yung mga tanong nila. So, wala na akong ginawa kundi mag-count. Eh, kasi, bilangin, ganito ko, alin, yung so, yan, meron akong 6 tabs. Yellow tab. So, ayan. Tapos, ito pa. Yung iba nasa kahon. Yun lang. Kaya, hindi talaga siya 1,000 pieces kasi, itong isang ganito, at least, dapat meron siyang 100. Kasi 1,000 pieces yung binili ko. Dapat siya, meron siya dyang at least 100 na piraso. 'Di ba? 100 piraso. Eh, tingnan nyo, ito medyo umaapaw kasi malalaki. 6 lang yung tab ko. So, kaya hindi talaga siya 1,000 pesos na pinaghiwa-hiwalay nga. Kaya naging 1,000. So, sana, ma-refund ako kahit konti. Or, kung hindi, ganun talaga. Ayan, guys. Naggawa ako ng hamburger. Galing yan sa yung 1.5 pounds na meat from Costco. Tapos, binilog-bilog ko lang. Actually, hindi nga siya bilog. Tapos, masarap din dyan yung may ganitong sibuyas. Tapos, yun na yung nagawa ko. 4, 5, 7. Tapos, meron akong hamburger buns. And then, ano pa ba? Niluto ko lang tong onion. Meron din akong mushroom na ilalagay. Para siyang mushroom burger. Ito yung ating mushrooms. Ito pa. Eh, meron pa pala dito. Tapos, meron pa akong natira na nagpapagawa rin si kuya ng spaghetti. So, magigisa ako ng bawang sibuyas ito. May natira pa akong pasta, sayang naman. So, sabi ko, gawin ko na para hindi masayang. So, yan. Tapos, meron din tayong fresh onion na ilalagay. Ito lang yung cooked onion kasi nga para sa ating mushroom burger. So, ngayon, melted na yung cheese. So, atin na siyang ilalagay din sa plato na lalagyan. Para hindi nalalagyan ng cheese, meron na siyang cheese sa ibabaw. Okay. Yan. Tapos, atin lang siyang yan. Okay, guys. Para sa ating mushroom burger. Kayo ba, guys? Comment down below kung naglalagay ba kayo ng mushrooms sa burger. Na ano ko lang to, kung meron sa Pinas ba na Hardee's. Dito kasi may Hardee's. So, masarap yung kanilang Swiss mushroom burger. So, yun yung inspiration natin sa Hardee's. Sarap. May mushroom, pero luto yung mushroom. Pero actually dito, guys, ang mushroom, kinakain nila ng hilaw. Yung ganyan, kinakain. Nakalagay sa salad. Or yung asawa ko, kinakain niya diretso. Para siyang nangangain ng kamatis. As in, hilaw. Tsaka dito, ang mushrooms, hindi hinuhugasan. Kasi nag-aano siya, nangingitim and nagtutubig. So, sabi, ano daw, punas-punas lang. Para matanggal lang yung parang meron siyang brown na parang coating. So, pinunasan ko. So, yan na. Lagay na natin dito. Tapos yan, pwede siya, itatapping siya sa burger. Okay. So, yan. Lagyan lang natin ng asin. At saka paminta. Yun lang. And then, yung kamatis na galing sa garden, yun yung pinaka-pang-toppings natin sa burger. Oops, may lumaktaw. Ito yung bawang sibuyas for the spaghetti naman. Talagang ang karinderya natin ay laging bukas sa ating mga customer. Ayan yung ating panglagay sa ating, diba, nag-brown. Hindi ko na siya nilagyan ng oil. So, ano man lang yung dun sa burger na oil, yun na yun. Maganda rin siya yung half-cook yung mushroom, parang may crunch. Pero maganda yan, yung tostado yung mushroom. So, igaganyan natin.
Okay. Ayan. Okay guys, so yan. Para sa burger, mushroom burger. Tapos bumawas pala ako ng ground beef kasi kukunti na yung aking pasta. So bumawas ako ng konting ground beef para din sa yung galing sa burger. Yung binawas ko na para sa burger dapat. So igigisa ko na siya. At nilalagyan ko rin pala ng mushroom tong itong ating sauce. So, konti lang to kasi konti naman yung ating pasta. Laging ganito ako araw-araw. Yung talaga iniisip, the day before pa, iniisip ko na kung ano yung papakain ko sa kanila. Oh, para andar na yung utak ko. Ano kayang diskarte naman ang gagawin natin. Kasi syempre mga bata laging gutom. Nag-aaral. So, yan. Okay guys, tingnan natin. Ayun, oh, brown. Nagba-brown siya talaga. Isa to sa paborito kong gulay. At saka malasa siya. Siya ay lasang baka. Kaya yung mga vegetarian, ito yung kanilang pinakakarne. Ano siya? May umami flavor. Sarap. Kaya lagi kaming may mushrooms. Nakakalasa siya. Pero hindi siya bagay sa ibang lutuin. Halimbawa, soup, hindi mo siya pwedeng lagyan. Kasi mangingitim yung kapangat yung itsura ng soup. Kaya minsan may iba, di ba yung sa soup, sa Chinese soup, yung sour soup, puti yung kanilang, kasi pag brown na ganito yung mushroom, pangiting mukhang masarap pero, so may ganon. Hindi siya pwede sa lahat. Ang mga red sauce yung pwede. Kasi hindi siya appetizing pagkaan. Guys, sa spaghetti, pwede mo siya ihalo kasi pula. Naiiyan naman siya. Lalo mga batang ayaw kumain ng gulay, pwede mo siyang ihalo. Pero tinatadad ko siya ng manipis or food processor. Kung halos hindi makita. Okay, so ito yung ating sauce. Pero kalahati lang, i-freeze ko yung tira. So ito yung kay kuya. So yan yung meat. Ito yung ating mushroom and onion. Tapos bukod doon gusto rin daw niya ng itong ayan, kung ano man yan. Kamatis. And then ito. You better taste this. Okay. I gotta ask Daddy. Yan. And then mayonnaise. Mahilig kami guys sa mayonnaise. Talaga. Ito. Kami dalawa nung anak ko. Kuya. Ayan na guys. Ganyan. Tapos gusto rin niya ng ito yung pinaluto niya. Spaghetti. Spaghetti. Tapos may lettuce. Mayonnaise. I do have mayonnaise. Yun ang ketchup. Sige, put your ketchup. Ito. Oops. Alright. Yan ang kay kuya. Meron pa ditong waffles, yung breakfast namin. So, lagay ko siya sa rep para bukas pag hindi naubos. Okay, guys. So, wala na akong tinapay. So, baka ang gamitin ko it's either lettuce o kaya yung waffles.